Tandaan nyo pa ba yung mga pinapanakot sa inyo ng mga magulang nyo kapag ayaw nyong matulog sa hapon? Isa ba rito yung paring walang ulo na naglalakad sa pasilyo na kapag nakita ka raw gising, kukunin ka? Sa akin kasi yun yung madalas na pinapanakot ni nanay. Kaso nung bata ako, hindi naman ako paniwalain, lalo sa mga ganon. To see is to believe akong bata. Idagdag pa na medyo may pagkapiloso po ako dati. Minsan nga sumagot ako kay nanay na, paano ako makikita ng pare? Wala nga siyang ulo. Pero kahit hindi naman ako naniniwala, natutulog pa rin ako. Hindi dahil takot ako sa paring pugot, kundi dahil sa hawak ni nanay na hanger na marupok kapag pinangsasampay, pero kapag pinapalo sa puwet ko apakatibay. Pero nung nagbinata na nga ako at nagkolehiyo, doon na nagbago yung pananaw ko. Hindi lang sa pagtulog sa hapon, kundi sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tawagin niyo po akong Steven. BS Psychology student ako noong mga panahon na yon. Early 2000. Graduating student ako noon at kasalukuyang nag-OJT sa isang mental institution. September pa lang noon at halos kakasimula pa lang ng semester. Konti lang yung subject ko kaya napagdesisyonan ko na imbis na 3 hours lang yung OJT ko, gagawin kong 4 hours. Para din mabilis akong makakumpleto ng required OJT work hour. Kasama ko mag-training yung classmate at saka dormmate / best friend ko na tawagin nyo na lang na Ogie. Isang araw nga, may bagyo nun. Pero dahil nga college student kami at hindi kasama sa suspension ng klase, wala kaming choice kundi pumasok. Nung una, wala namang problema dahil walking distance lang papuntang eskwelahan yung dorm namin. After ng subject namin, pang umaga, nag-lunch lang kami saglit tapos didiretso na kami para mag-OJT. Doon pa lang nga kami nahirapan sumakay. Malakas ang ulan, tapos medyo baha rin. Nagdalawang isip na kami na tumuloy. Babalik na sana kami sa dorm ni Ogie nang biglang may dumaang jeep. Kaya fast forward nga, natuloy pa din kami. Kahit nga mataas na yung baha sa mga dinaanan ng jeep, nakarating naman kami sa mental institution na pinag-OJT-han namin. Malakas pa din yung ulan, sa tingin ko nga mas lumakas pa ito kaysa nung umaga. Alauna pa lang ng hapon nun, pero sobrang dilim na. Wala nang dumadaan na kahit anong sasakyan sa kalsada. Sa sobrang lakas nga, halos nagliliparan na yung mga yero. Medyo kabado na kami ni Ogie. Pero buti na nga lang andun na kami sa institution nung mga oras na bumuhos yung sobrang lakas na hangin at ulan. Bale, bigyan ko lang po kayo ng konting ideya sa itsura ng gusali. 2 palapag lang ito pero medyo malawak yung floor area. Maraming kwarto sa taas at saka baba. Sakto lang para sa tigi-isang tao. Palagay ko, nasa ilang taon pa lang yung tanda nito. Halos bago pa yung mga pintura ng pader. Pati yung mga gamit gaya ng electric pan, TV at mga kama, medyo bago pa rin. Nung oras na dumating kami sa institution, naabutan kong nagre-ready ng lunch tray yung isang nurse na tawagin na lang nating Ate Grace. Siya din yung nag-a-assist sa amin sa mga dapat naming gawin. Nung makita niya nga kami, tila napahinga siya ng maluwag. Ay, Steven, Ogie, hulog kayo ng langit, buti dumating kayo. Short kami ng tao Di nakapasok yung ibang nurse at saka caregiver. Kaya yung ibang inaalagaan natin hindi pa kumakain. Nagkatinginan kami ni Ogie, sabay nagmamadali nga kaming tumulong kay Ate Grace. Kanya-kanya nga kami sa pagpunta sa mga kwarto ng papakainin namin. Mabanggit ko lang po na hindi naman talaga marami yung pasyente sa institution. Nagkataon lang na hindi nakapasok yung ibang staff dahil siguro sa bagyo. Kumuha nga ako ng tray at nabasa kong Alex yung name ng paghahatidan ko ng pagkain, room 204. Nagmamadali nga akong umakyat ni hindi na kami nagkaroon ng oras ni Ogie para magpahinga. Dumiretso na kami sa mga naka-assign na room. Pero habang paakyat nga ako, muntik na nga ako mapasubsob sa hagdan nang bigla na lang may sumulpot. Kuya, excuse me. Wika ng medyo chubby na binata na naka-hospital gown. Ay,
Mag-ingat ka sa pagbaba ha, baka mahulog ka. Hawak ka sa railing ng hagdan. Wika ko naman. Tumangutang ko naman ito sabay nagpatuloy na nga sa pagbaba. Nang marating ko nga yung kwarto ng na-assign sa akin sa second floor, kumatok ako. Bumukas unti-unti yung pinto. Lumingon-lingon ako pero sa pagtataka ko walang tao. Lalabas na sana ako uli nang bigla na lang may lumabas sa likod ng pinto. Bulaga! Malakas na sigaw sa akin ng isang medyo maliit na dalaga na naka-hospital gown. Kalbo ito at parang may tahi pa sa bandang ulo. Napatalon ako sa gulat. Muntik ko pa nga matapon yung kanin at ulam na nakalagay sa tray. Nagulat ka, kuya? Wika nito sa akin na parang nabubungis-ngis pa. Napahawak ako sa dibdib ko noon sabay napabuntong hininga. Ay, nagulat mo ako dun ha. Kaso muntik ko na matapon tong pagkain mo. Halina't kumain ka na. Marunong ka ba magsubo mag-isa? Tumungo naman ito. Habang bumubungis-ngis pa, lumapit siya sa akin sabay bumulong. May paring pugot sa likod mo, kuya. Napaigtad ako sa pwesto ko. Sabay tingin sa likod ko. Pero wala naman. Malakas na bungis-ngis yung sunod kong narinig. Sabay napakamot na nga lang ako sa ulo. Naloko mo na naman si kuya ha. Pilya ka pala, Alex. Sige na, kain ka na. Hindi pa ako gutom, kuya. Sige, iwan ko na lang to dito, tas babalik na lang ako mamaya. Pakainin ko lang yung iba nating kaibigan. Yumuko-yuko naman ito. Sabay nung lalabas na sana ako ng pinto, bigla itong nagsalita. Kuya, ingat ka sa paring pugot ha. Andyan lang yun sa labas. Sabay tumawa na parang kinikiliti. Nung oras na yon hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako. Tulad ng sinabi ko, hindi naman ako paniwalain sa mga katatakutan. Lalo pa nga ngayong psych student ako at alam kong may paliwanag lahat ng bagay. Dumiretso nga ako sa baba para kumuha uli ng tray. Madami na ding naibalik na napagkainan na. Tanda na halos lahat ng pasyente nakakain na. Naabutan ko din yung chubby na nakasalubong ko sa hagdan. Kasalukuyan siyang kumakain mag-isa sa lamesa. Lumipas nga ang ilang minuto, natapos na din makapagpakain. Babalikan ko na sana si Alex para ma-check kung nakakain na siya pero nung nagbalik nga ako ng tray, saktong dumating si Kuya Alvin na isa ding nurse. Dala niya yung tray ni Alex. Kaya nagtanong ako, Ay, kuya, okay na si Alex? Nakakain na? Oo, ito, kinuha ko na. Ikaw ba nagdala kanina? Lakas niya kumain, no? wika nito sa akin. Ay, di ko napansin Di pa daw kasi siya gutom kanina. Sagot ko naman. Si Alex, hindi gutom? Nakadalawang tray na nga siya ngayong tanghalian Natatawa naman itong wika. Nagkibit balikat na nga lang ako sabay dumiretso na sa lobby. Doon pa lang uli kami nagkita ni Ogie. Na nung mga oras na yon, puro talsik ng pagkain yung damit. Oh, Ogie, anong nangyari sa'yo? Para kang naligo sa chapsuy Kamot ulo naman to sumagot. Grabe yung energy ng pasyente ko kanina. Habang kumakain, nagsasayaw pa. Ikaw ba? Kamusta yung pinakain mo kanina? Oh, okay naman. Di naman nananakit pero apakahilig manggulat tsaka manakot. Pero overall, okay naman. Lumipas nga yung maghapon. Napansin namin na mas tumindi pa yung lakas ng ulan sa labas. Nung mga panahon na yon, medyo tumaas na din yung tubig sa kalsada. At maya-maya pa nga, nawalan na ng kuryente. May emergency generator naman, pero nagbawas na ng ilang ilaw. Dahilan para dumilim yung ibang parte ng gusali. Hindi nga tumigil hanggang gabi yung lakas ng hangin at ulan. Sumapit nga yung shift namin. Pero hindi na kami makauwi. In short, na-stranded kami sa institution. Sinabihan naman kami ni Ate Grace na pwede kaming magpalipas ng gabi dito. Lalo pangat siguradong maski sila na day shift, hindi makakauwi. Nakiusap din siya sa amin na kung pwede, tumulong kami na mag-night shift. Nagdadalawang isip man wala naman kaming ganong choice ni Ogie. Alangan naman kasing suungin namin yung baha at bagyo para lang makauwi sa dorm. Ni wala ring jeep o kahit anong pwedeng sakyan ng mga oras na yon.
Bali-balita din na may ilang poste na nagtumbahan sa kalsada di kalayuan sa amin. In short, buwis buhay talaga kung tatangkain naming umuwi. Lumipas nga ang ilang oras at matapos magpakain ng hapunan, nagkaroon ng meeting sa lobby. Hinati sa dalawang grupo yung mga naka-duty na nurse, caregiver, pati na din yung housekeeping. Bali magsasalitan sa pagpapahinga at sa pagju-duty sa night shift. Hindi din kasi ubra kung sabay-sabay na matutulog yung lahat, lalo pangat kahit di ganun kalakas yung ulan, dapat pa din handa lahat sa mga pwede pang mangyari. Nasama kami ni Ogie sa pangalawang grupo. Bale kami yung unang magpapahinga. Umakyat na nga kami sa second floor, sa bakanting kwarto na room 201. Bale siksikan kaming tatlo ni Ogie at Kuya Alvin. Nagparaya na si Kuya sa kama kaya kaming dalawa ni Ogie yung nakahiga sa single size na higaan. Lumipas ang oras, gising pa din ako. Nahirapan ako matulog. Inggit na inggit nga ako sa dalawa dahil parehas nung paghiga pa lang tulog na. Bahagyang bukas yung pinto ng kwarto. Yung malamlam na ilaw sa pasilyo kasi yung nagsisilbi naming ilaw sa kwarto. Nasa mga oras na yun nakapatay para na din tumagal yung binibigay na kuryente ng generator. Tahimik na nga yung paligid. Wala nang ulan na maririnig sa bintana. Tumingin ako sa relo ko at nakita ko nga na mag-aalauna na ng madaling araw. Nang pipikit na nga sana uli ako, bigla ako nakarinig ng tila mahihinang hakbang. Nanggagaling ito sa pasilyo. Hindi ko alam kung bakit pero biglang may gumapang na kilabot sa buong katawan ko. Hindi ako kumilos at pinakiramdaman ko yung labas ng kwarto. Doon ko nga mas narinig yung mga yabag na unti-unting lumalakas. Sa tingin ko, papalapit ito ng papalapit sa kwarto namin. Nang tila halos nasa harap na ito ng pinto, nanlaki yung mata ko lalo nung dahan-dahan itong bumukas. Handa na ako makakita ng paring pugot ng mga oras na yon. Nanginginig na yung katawan ko sa hilakbot. At nang tuluyan na nga itong bumukas. Kuya, bakit gising ka pa? Baka kunin ka ng paring pugot. Nanlaki yung mga mata ko at tila huminto yung tibok ng puso ko. Pero napabuntong hininga din ako nang mapagtanto ko na si Alex lang pala ito. Yung dalagang kalbo na na-assign sa akin kanina na pakainin ng tanghalian. Sumenyas ako sa kanya na wag maingay. Kako may natutulog na. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Sabay lumapit ako sa kanya. Sabay sabing, Ba't ikaw? Gising ka pa. Di ba masama yung nagpupuyat? Mag 1 AM na kaya? Tingnan mo, ikaw na lang yung gising. wika ko habang tinuturo pa yung ibang kwarto na kasalukuyan ang nakasarado ng mga oras na yon. Tumuro ito sa dibdib niya sabay wikang, Siya, hindi natutulog. napakunot yung noo ko. Di ko alam kung ano ba yung binanggit niya. Maya-maya sinabi kong ihahatid ko na siya sa kwarto niya sa room 204. Pero ayaw nito. Wala akong magawa. Nanatili siyang nakapamewang sa harap ng pinto namin. Kamot ulo na nga lang ako. Minabuti ko na lang na bumaba para magpatulong kay Ate Grace. Saktong naabutan ko naman na nagkakape siya malapit sa hagdan kaya umakyat din siya kagad. Pero laking pagtataka ko nung wala na si Alex sa harap ng pinto. Sigurado ka ba, Steven? Gising pa si Alex? Parang nakakapagtaka kasi madalas 9:00 pa lang tulog na yun eh. Wika ni Ate Grace habang naglalakad papunta sa room 204. Dahan-dahan niya binuksan yung pinto. Doon nga namin naaninag na may nakahiga na sa kama. Dahil nga madilim, hindi na namin malinaw na nakita kung tulog na ba talaga yung nakahiga. Sinabi naman ni Ate Grace na okay lang yon, na kung sakaling nagtutulog-tulugan lang si Alex, at least andun lang siya. Wala nga akong nagawa kundi bumalik sa kwarto namin. Humiga ako sa kama. May di ko may paliwanag na kaba sa dibdib ko. Nanatili akong tulala at nakatanaw sa bahagyang bukas na pinto at maya-maya pa nga tila nahuhulog na ako sa pagkakahimbing.
Pero bago pa ako tuluyang makatulog, nakita ko pa na unti-unting sumisilip si Alex sa pinto. Nakangiti ito ng medyo nakakaloko. Ngiti na tila nagbigay sa akin ng di maipaliwanag na kilabot. At nang magising nga ako, napaigtad ako kasi mag-isa lang ako sa kwarto. Maliwanag na din sa labas. Tinignan ko yung relo ko at mag-aalas 7 na. Lumabas ako sa pasilyo. Bukas na yung ibang pinto. May mga ibang staff na din na nagdadala ng pagkain sa mga kwarto. Ilan sa mga to mga kakapasok lang o yung mga absent nung bagyo kahapon. Steven, pre, tara, almusal na tayo sa baba. Wika ni Ogie na paakyat na sana sa hagdan. Medyo pupungas-pungas pa ako nun pero sumunod ako sa kanya. Ogie, ba't di niyo ako ginising ni Kuya Alvin? Di tuloy ako nakapag night shift duty. Hindi pre, okay lang. Sabi din kasi ni Ate Grace, di ka daw nakatulog. Night shift ka daw na nagbantay sa pasilyo ng second floor. Kaya nung alas 2, pagising namin ni Kuya Alvin, di ka na namin inistorbo. Wika ni Ogie. Sabay dating naman ni Kuya Alvin. Umupo ito at sumabay sa amin na mag-almusal. Maya-maya pa, tumingin ito sa likod namin ni Ogie kung nasaan yung hagdan. Alex, andun na yung tray mo. Madodoble na uli yung pagkain mo. Tulad kahapon ng tanghali. Baka may empacho ka pa. Lumingon ako pero napakunot yung noo ko nung hindi isang dalagang kalbo yung nakita ko, kundi yung medyo chubby na lalaki na nakasalubong ko sa hagdan kahapon. Alex din yung pangalan niya, Kuya. Ha? Anong ibig mo sabihin? I mean, dalawa ba silang Alex pangalan dito na pasyente? Parang nagtataka si Kuya Alvin sa sinabi ko, pero sumagot pa din. Siya lang yung nag-iisang Alex dito na pasyente, Steven. Wika ni Kuya Alvin. Sabay dating naman ni Ate Grace. Oh, Steven, ayan na yung namuyat sa'yo kagabi oh. Maaga nagising. Tumingin ako doon sa tinutukoy ni Ate Grace habang medyo nagtataka pa rin. Ate Grace, hindi siya yung sinasabi ko sa'yo kagabi. Yung kalbo na Alex, yung dalagitan na kalbo na may parang tahipa sa ulo. Yung mahilig mang prank at manakot. Paliwanag ko pa. Nagkatinginan sila ni Kuya Alvin. Parehas parang nagulat at nag-aalala yung tinginan. Huminga ng malalim si Ate Grace. Sabay kinuha nito yung Nokia 6600 nito. Sabay may pinakita sa aking picture. Ito ba yung tinutukoy mo? Tinignan ko ito mabuti sabay sabing, Oh, Ate Grace, siya nga yun. Alex din name niya, di ba? Nakalagay kasi sa tray niya kahapon. Sa room 204. Bali ako kasi yung nagdala ng tray. Kaso, hindi pa daw siya gutom kaya iniwan ko muna. Tas nakita ko pa nga, binalik ni Kuya Alvin yung tray sa kitchen na wala nang laman. Muli nga silang nagkatinginan. Sabay nagsalita si Kuya Alvin. Hindi Alex yung pangalan niya, Steven. Sia yung name niya. Nung tinutukoy mo na babaeng kalbo. At oo, sa room 204 siya nag-stay. Pero nung nabubuhay pa siya. Nung nabubuhay? Anong ibig mo sabihin, Kuya? 2 years na mula nung binawian ng buhay si Sia. Dahil sa buta sa puso niya. Nung nabubuhay pa siya, mahilig talaga siya mag-prank. Minsan nga nabagok yung ulo niya sa panggugulat kaya ayun, kailangan siyang kalbuhin tapos tahiin yung ulo. Alam mo, hindi lang ikaw yung nakakita sa kanya. May ilan ding bagong nurse yung nagsabi na meron daw nagpa-prank sa kanila na babaeng kalbo na naging katakataka naman dahil for almost a year, wala na kaming naging pasyente na babae at lalong wala ring kalbo. Napatulala nga kami ni Ogie sa mga narinig namin. Sabay tumingin kami sa paligid. Sabay nagwika si Ogie. Oo nga, Steven. Wala namang pasyenteng babae rito Mula nung nagsimula tayo nung OJT last week, wala akong nakitang babaeng naka-hospital gown. Napatulala na nga lang ako sa mga nalaman ko nung umaga na yon. Naghahanap ako ng paliwanag, pero wala. Umuwi kami sa dorm noon na medyo may kaba sa dibdib. Ilang gabing bukas yung ilaw namin pag natutulog kami ni Ogie. Dumaan yung mga araw. Tinuloy pa din naman namin yung OJT namin. Pero hindi na ako nag-volunteer uli para mag-night shift. Pag may bagyo naman, hindi na kami pumapasok ni Ogie. Lumipas yung panahon.
Sinarado na din yung mental institute. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa mga pasyente ron. Sa ngayon, nagtatrabaho ko bilang call center agent. Natapos ko naman yung course ko, pero hindi ako nakapag-board exam. Bali hanggang dito na lang yung kwento ko. Pasensya na kung medyo bitin sa detalye. Hindi ko na din kasi alam yung mga nangyari pagkatapos naming mag-OJT ni Ogie. Mulit-muli, salamat sa pagbabasa paring RJ. Ingat lagi at saka good luck sa channel mo.